Napakasarap sanang umunat sa umaga habang tumutungga ng Telmos na may 4 kantos with Rubitusin at magsumba hanggang tanghali nang walang labis kulang-kulang. Ngunit sa kasamaang palad, pagbukas mo ng YouTube at pag-click mo ng video ni Carl's TV ay bumungad agad sa'yo ang kabwisit-bwisit at kagigil-gigil na mga tampalasang ibang lahing minamahina ang mga dugong maharlikang mandirigmang Pinoy. Ngunit bandang huli naman ay mga pinulot sa kangkungan at nagsiuwing luhaan ng kanilang mga tahanan, kaya ang ending, good vibes ka pa rin papasok sa iyong anumang lagusang papasukan. Hindi na bagot sanay na ang ating mga mandirigmang Pinoy sa mga kaanimalang kayabangang ganyan, kaya baliwala na lang sa kanila ang mga ganitong sitwasyon. Bagkus ay natatawa na lamang sila at mas lalong nag-aapoy sa kanilang training para sa napipintong patayan at bugbugan. Kagaya na lamang ng nangyari sa kababayan nating si Andrew Pasiones. Bagong sibol na boksingero pa lamang ito mga kaibigan at 17 anyos pa lamang na kumbaga sa bulbul balahibong daga pa lamang ito. ครับแหมปล่อยให้ทางด้านของอาวิจอร์เปโซเรสได้มีเวลาหายใจโอ้โหฮุกซ้ายครับลูกนี้โดนเต็มๆครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับแหมปล่อยให้ทางด้านของอาวิจอร์เปโซเรสได้มีเวลาหายใจโอ้โหฮุกซ้ายครับลูกนี้โดนเต็มๆครับโอ้โหต้องบอกว่าNgunit sa kasamaang palad niya po ay hindi rin niya po ito nakaligtas sa mga hambog at tampalasang mahilig sa insaladang animal na ibang lahi. Dahil sa naging laban niya lang naman po nito kontra sa Thailander na si Sarawut Yamtong, weigh-in pa lamang ay gusto ng pulbusin at dikdikin ng Pinoy ng hambog na Thai fighter na tila minamahina at winawalang kwenta ang ating patpating kababayan na di umano ay pinaglihi sa kawayan na hindi naman inurungan at pinalagpas ng ating bidang pambato at talaga namang tinapatan ang kaanima-animalang ipinapamalas ng hambog na Thai boxer. Halatang nagpapakyut at nagpapapansin lang sa mga modelo akala mo naman talaga igop. Bago ang kanilang laban ay puro talaknagad ang lumalabas sa bungangang may kulanin ng hambog na Thai boxer na ito mga kaibigan. May pa-post pa sa social media na nasobrahan daw sa margarine ng ating kababayan at kinulang naman daw sa vitamin B69 at keratin dahil mas marami pa daw ang tadyang at kalansay kaysa sa laman at pitso nito. At hindi daw porkit bata pa ito ay kakaawaan niya na daw ito at bibigyan ng partida. Pubunutin na daw agad nito ang papasimulang pagtubo ng ugat nito at talaga namang kakalbuhin para ipamukha sa kanya na mali ang kanyang tinahak na landas nang sa gayon ay makapamili pa siya ng kanyang tunay na landas na tatahakin. Mag-drawing na lang daw ito o di kaya mag-welding. Sinabi din ito na tapos na daw ang panahon ng Pinoy sa boxing dahil wala na nga daw si Manny Pacquiao at tumulong na lang daw tong magtanim ng palay sa talahiban at mga mote nang ito ay magkaroon ng pakinabang. Dagdag pa nito ay bagitong-bagito pa daw ang ating bidang binatang halimaw at may gatas pa nga daw ito sa kulani. Umatras na nga daw agad ito hanggat maaga pa at maglato-lato na lang sa may kanto. Palabasin na lang daw sa media na bumagsak siya sa GMRC at kailangan mag-summer class o di kaya naman sabihing pinulmon niya't nagkalamig sa baga dahil sa matinding training o pwede rin daw sabihing sinipon daw sa utak. Puro pang-iinsulto ang sinambit ng hambog at bastos na Thai boxer na ito mga kaibigan na talaga namang nakapagpaapoy sa natutulog na dragon ng ating bidang binatang halimaw. Hindi daw niya palalagpasin ang mga kabaru-barubalat mga kawalang yaang mga pinagsasambit ng animal na Thai fighter na ito mga kaibigan. At yung sinasabi daw nitong masyado pa daw siyang bata ay isang kahibangan daw dahil kayang-kaya na daw niyang makipagsabayan. At kung gusto daw niya ay papakitaan pa daw niya ito kung paano gumawa ng bata ng magkaalaman. Ipapalunok daw niya lahat ng kayabangang pinagsasabi ng Thai boxer na ito at tuturuan ng leksyong the square root of X and Y plus karma. Ginanap ang kanilang laban sa Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, Vietnam. Maglalaban sila sa timbang na 108 pounds o light heavyweight division para sa isang 10 rounds bout. May suwabing parang inahit na labahang may kalyo ang kartada ng ating bidang halimaw na 3 panalo. Lahat ay pinatulog sa kangkungan.
Samantalang si Sarawut naman na tirador ng expired na iskalan ay may 17 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang. Bagamat walang talo ang ating kababayan, kumpara sa Thai boxer na ito mga kaibigan, ay tinuturing na heavy underdog pa din ito ng mga boxing analysts dahil di umano ay luging-lugi daw ito pagdating sa experience at wala pa naman daw itong napapatunayan. Kaya sa online betting site, napakarami talagang pumusta sa Thai boxer na ito mga kaibigan. Meron pa nga nakipagpustahan ng palit nanay at palit edits Sa mismong laban, ang lakas ng pausok at effects ni Sarawut Yamtong mga kaibigan. Halatang may kinikilingan, palibasa teritoryo At talaga namang hanggang Vietnam ay maririnig nating may naglalato-lato pa rin. Uso din pala yun doon. Samantala, grabe, ganadong-ganado ang Thai boxer. Parang nakaisang dosay ng robos Yun nga lang, nakalimutan niyang magsuklay. Para tuloy bulbul ng kambing ng 3 dekada ng walang ahit ang datingan ng buhok Sa kabilang banda naman, ang ating bidang Pinoy naman ay simpleng-simple lang. Wala nang paupausok at pakupakulo. At tila pa shy type effect pa sa handaan. Ubos naman ng isang palangganang Shanghai. Unang round, umaatikabo na kaagad ang kisian ng 2 fighter. Agresibo ang Thai fighter, samantalang si AJ Pasiones naman ay nagmamala Crawford na galawan. Naghihintay ng tamang panahon sa pag-counter. Napakapasensyoso, parang hindi 17 anyos ang datingan matured na matured. Samantala, ang Thai fighter naman ay talaga namang sobrang yabang pa rin. Napaka-inutil, nakakabwisit tignan Mamaya sa pambato namin. Có tí góc này nó phần từ đã tấn công hùng mạnh như thế nào, nhưng võ sĩ Thái Lan cũng cho thấy mình không phải dằn bừa với những tình huống đá đòn vừa rồi. Ở đây là một trận đấu mà hai võ sĩ sẽ thi đấu đến 10 hiệp đấu. 5 năm trước, đội tuyển Cuba ông John Martinez đã đến với Việt Nam làm quen 5 năm để có thể giành được những thành tích trải nghiệm rất tuyệt vời tại Việt Nam. Tiếp tục gắn bó lâu dài và tiến hành phút tốt đến từ Martinez. Tay trái của Borisov với Sarawut Yamtong, cầu thủ năm nay 24 tuổi. Về chiều cao và sải tay, và vừa rồi thì Martinez đã có Sarawut Yamtong cho rằng có đánh vào vai mà thôi. Rất nặng, rất may cho Sarawut Yamtong và phải chọn vừa rồi kinh nghiệm đi sâu từ Sarawut Yamtong. Cực kỳ biến hóa đa dạng trong từ tiếp tục là Borisov. Patapos na ang round 1, biglang bumagal na si Yamtong. Mukhang natunaw na ang amats nito. At siguro ramdam niya na ang lakas ng suntok ni Pasiones, kaya nagdadalawang isip na itong sumugod. Giây cuối cùng là một sự chủ động tấn công của Pasiones. Round 2, panandali ang tumigil ang mundo dahil sa round girl. Grabe, ang laki ng billboard na hawak na may nakasulat na round 2. Sa round din na ito mga kaibigan, ay dito natutuldukan ng ating bidang halimaw ang hambog at mayabang na Thai fighter at gugulantangin ang mundo ng boxing. Tục đến với hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Pasiones
thi đấu và tập luyện tại LSC. Đối đầu với võ sĩ cũng khá là dày dặn kinh nghiệm của trường quốc tế là Sarah Chiampo. Đây là những sự chủ động đến từ võ sĩ góc tài đỏ, người đang mang găng vàng đỏ. Chủ động, tầm thủ tốt của Martinez. Rất tốt. Đây là một màn thể tuyệt vời mà chúng ta cũng thấy là con dẻo. Chạm họ. Còn đó là một sự tập trung cực kỳ chuyên nghiệp. Đây là giai đoạn và đây là một cú đấm và đây là một cú đấm có khả năng anh sẽ khiến cho đối thủ bị hạ knock out. Những bước chân loạn choạng và đứng không. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang at magtitimpi ang mga Pinoy na mandirigma sa mga mapang-abuso at siga-siga ang mga halimaw. Lalong-lalo na kapag isang siraulong bumagsak sa good manners and right conduct na subject. Ang mananarantado, mangangante at mambabastos ay talaga namang siguradong makakatikim ka ng gulpe de alimpungatan, rambutan, oranggutan, lakatan, baklaran, paliparan hanggang binangonan sa Pinoy na sanay sa kahirapan. Kagaya na lamang ng isang Meksikano na niyabangan, binarako, inasintang muka, kinonyata ng baba at sinabihang mahihinang nilalang lang daw ang mga pinaslang ng ating kababayan sa ibabaw ng lona. Dinagdagan pa nito na pipitsuging boksingero lang daw ang ating kababayan sa larangan ng boxing na tila walang karespe-respeto at hindi naturuan ng kagandahang asal na talagang sa harapan pa talaga ng ating mga kababayan at sa mismong lupang sinilangan pa talaga natin ng hasik ng lagim at kabastusan ang animal na Meksikanong walang iba kundi si Hugo Partida Ordaz alias Guerrero Olimpico na ang ibig sabihin ay Olimpianong mandirigma na mahilig sa lumpia na walang laman na sa unang kagat, hangin agad. Napakabuenas nito mga kaibigan at hindi sa parting Tondo o Mindanao ginanap ang kanilang way-in na kung nagkataon wala pa ang kanilang laban baka bingot na to't may tingga na sang uyang-uyaan at cremated ng iuuwi sa kanyang lupang sinilangan. Paano ba naman? Siya na nga ang dumayo. Siya pa ang hari-harian, astang matapang at mayabang. Ang sarap balakubakan at sabunutan ng person Bagamat hinahamak ng dumayong pusi ng dagang tampalasan, ay hindi rin naman papasindak at papabarako ang ating mandirigmang pambato sa ubusan ng kamote at ubusan ng lahing pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Sinabayan nito ang Meksikano sa pangungonyat nito sa kanyang baba kahit napahal na ang mukha nito dahil sa sobrang diin ng konyat ng mayabang na Meksikano na pagpapakita na wala siyang inuurungan at handang sumabay ng suntukan kahit sunduin pa siya ni kamatayan. Sinabi rin ng ating pambato na pagbabayaran nito ang lahat ng kabastusan at kahambugang ipinamalas nito sa kanya pati na rin sa ating inang bayan. Hindi biro ang kapangyarihan ng ating undefeated na pambato mga kaibigan. Dahil sa 20 naging laban lang naman ito ay 6 lang naman ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at ang 14 naman ay kanyang brutal na binuntal hanggang mawasak ang muka't makatulog.
Kumpara sa Meksikanong supot na hindi patagpos na may kartadang 21 panalo, 16 may tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 draw at 4 na talo lamang. Bagamat may 4 na natalo ang Meksikano at sa kabila ng pagiging undefeated ng Pinoy na mananabas mga kaibigan, ay itinuturing pa rin na underdog o dehado ang ating kababayan ng mga boxing analyst. Dahil kita naman daw na lamang ang Meksikano pagdating sa experience at sa quality opposition o mga bigat at galing ng mga nakasagupang halimaw. At kulang na kulang pa daw talaga sa gulang at kise ang 20 anyos nating pambato para sa isang malakihan laban at pakikipagbuntalan. Bukod dyan mga kaibigan ay galing sa 4 na sunod-sunod na impresibong panalo ang Meksikanong tirador ng botsyog na alimasag. Kaya naman hindi rin talaga basta-basta ang halimaw na ito at may bigat din naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban. Kaya naman nang magkaroon ito ng pagkakataong isa lang para sa isang world title fight kontra sa ating kababayan na walang iba kundi si Albert alias The Prince Pagara na mahilig sa kamote at patatas at ginawang merienda ang sibuyas at bawang, ay tila lumaki ang ulo nito at napuno ng hangin dahil nag-astang bidabidang chismosa ito at sigang tambay sa kanto na pinagmamalaki ang tapang ng kanyang dating sundalong lolo na ito lang daw ang natira sa giyera at hanggang ngayon ang sugat ay basang-basa pa. Malaman-laman ko may diabetes pala. Naikasa ang kanilang laban noong ika-21 ng Hunyo taong 2014. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte natin sa Cebu City Waterfront Hotel and Casino, Barangay Lahug, Cebu City para paglabanan ang bakanting IBF Intercontinental Super Bantamweight Division. Sa mismong laban, talaga namang agaw pansin ng 3 modelong Pinay sa ibabaw ng lona, mga nagagandahan at nagsisiksihan. Mapapasipol at mapapasabunot ka na lang sa bunbunan mo. Todo palakpak pa ang mga ito sa ating pambato na mahiya mo isa na lang ang mga ATM pampusta dito. Sa unang round, ganadong-ganado ang ating kababayan, parang bagong sting na niligyan ng hilaw na itlog pampalapot. Naglalagablab ang mga suntok nito. Samantala, kahindik-hindik na pagbagsak agad ang nalasap ng hambog na Meksikano. Tinamaan ito ng mga solidong patama na mahiya mo binato ng kalembang na magbibinatog. Kumanto ang tangos ng ilong nito sa sobrang lakas at na-dislocate ang bunganga.
Samantala, sa paulit-ulit na pagbagsak nito ay itinigil na ng referee ang laban dahil nakatatlong bagsak na ito At lahat nga po ng pambabastos at pag-aangas na ginawa ng Meksikano ay kanyang minukbang ng buong buo kasama ang buto at tinik.